Kamusta na nga ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Mabilis ba ang pag-uusad natin o para tayong tumatakbo sa isang napakatirik na akyatin? Sa ating talakayan ngayon, bubusisin natin ang kwento ng ekonomiya ng bansa at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa future nating mga young professional. So ito yung magiging journey natin. Titingnan natin kung saan tayo nanggaling, ano yung mga palaisipan na kailangan nating isolve ngayon, at ano yung game plan para sa hinaharap. Tara, simulan na natin. Okay, first things first, kailangan nating i-acknowledge na in the last decade and a half, ang ganda ng naging performance ng ekonomiya natin. Grabe yung mga numero, promise. Isipin niyo to, 5.2% average GDP growth sa loob ng 13 taon. Dahil dyan, napasama ang Pilipinas sa top quartile, ibig sabihin sa pinakamataas na 25% ng mga middle-income countries sa buong mundo. Wow, di ba? Hindi biro yan. At hindi lang ekonomiya yung lumago, yung mga trabaho rin. Higit 11.7 milyong bagong trabaho, at ang pinakaimportante dito, mas mabilis pa yung paglikha ng trabaho kesa sa pagdami ng mga taong naghahanap ng trabaho. That's a huge win. Pero eto yung pinakamagandang parte. Yung paglago, naramdaman ng mas nakararami. Base sa datos, mas mabilis pang lumaki yung kita ng pinakamahilap na 40% ng population kumpara doon sa pinakamayamang 20%. Isang malaking pagbabago yan kumpara sa mga nakaraang dekada. Okay, ang ganda ng kwento so far, no? Pero, may pero. Para mas maintindihan natin, kailangan nating itanong, saan ba talaga nanggaling yung taglagong yan? Dito na papasok yung puzzle. At dito na nagiging interesting kasi lumalabas na higit 90% ng paglago natin galing pala sa tinatawag na capital accumulation. Ano yun? Well, ibig sabihin mas maraming gamit, mas maraming gusali, mas maraming makina. Pero yung tinatawag na total factor productivity or TFP, wala pa sa 10%. Teka, ano ba yung TFP na yan? Perfect yung analogy, 'di ba? Ang TFP, yan yung pagiging mas mahusay, yung pag-imbento ng smarter recipe. At kung babalikan natin yung datos, parang ang nangyayari, mas abala tayo sa pagbili ng sangkap kesa sa pag-improve ng ating recipe. Okay, so kung ganun pala ang sitwasyon, saan napunta yung 11.7 million na bagong trabaho na nalikha? Alamin natin yan ngayon. At heto na ang sagot. Lumalabas na 3 sa bawat 4 na bagong trabaho na punta sa tinatawag na non-tradable sectors. Ito yung mga serbisyo para lang dito sa lokal na merkado, di sila nakikipag-compete sa labas. At bakit mahalaga to? Kasi yung mga trabaho sa tradable sectors, yung mga nag-e-export for example, ay karaniwang 20% na mas produktibo. So dito natin nakikita yung long-term challenge. At ito yung naging epekto. Habang dumarami yung mga trabaho para sa local market, medyo humihina naman yung kakayahang makipagsabayan sa buong mundo. Nabawasan pa nga yung bilang ng mga kumpanyang nag-e-export na siyang naglilimita sana sa mga oportunidad para sa mga trabahong may mas mataas na sahod at productivity. Bukod pa diyan sa productivity puzzle, may iba pang malalaking hurdles na kailangan nating harapin bilang isang bansa para masigurong tuloy-tuloy ang pag-unlad. Silipin natin. Nandyan yung medyo komplikadong mga regulasyon sa pagnenegosyo, ang taas ng presyo ng kuryente at logistics, tapos kulang pa rin yung ating infrastructure. Idagdag mo pa yung 6.8 million na housing backlog at syempre yung epekto ng climate change. Ang dami, di ba? Lahat yan kailangang lampasan. Pero, heto ang good news. Sa kabila ng lahat ng challenges, mayroon tayong game plan. Mula sa mga problema, tingnan naman natin yung mga solusyon. Ito, ang Philippine Development Plan. So basically, may 3 pangunahing haligi yung plano. Napaka-straightforward. Una, investment sa tao. Pangalawa, pag-aayos ng komunidad. At pangatlo, pag-upgrade ng ating infrastruktura. Yung unang pillar para sa atin to, investment in people. Ibig sabihin, mas magandang healthcare system, mas dekalidad na edukasyon, at syempre, upskilling para sigurado tayong handa sa mga trabaho ng kinabukasan. Yung pangalawa naman ay tungkol sa quality of life. Kasi hindi lang naman puro trabaho, di ba? Kailangan din natin ng maayos na tirahan, malinis na kapaligiran at mga parke kung saan pwedeng mag-relax. At yung pangatlo, ito yung backbone ng ekonomiya. Upgrading our infrastructure. Mula sa mas magagandang kalsada at ports hanggang sa mas mabilis na internet para sa ating lahat.
ito yung literal na magkokonekta sa buong bansa. So, anong mangyayari kapag nagawa natin lahat ng ito ng tama? Ano yung payoff? Well, eto na yung pinaka-exciting na parte. Pwede tayong magkaroon ng additional 1.4 percentage points sa ating long-term GDP growth. Baka isipin nyo, ang liit. Pero sa mundo ng economics, napakalaking bagay niyan. Yan yung magpapabilis sa pag-asenso ng buong bansa. At ito yung pinakamahalaga para sa ating lahat. 5.1 milyon. Yan yung bilang ng mga karagdagang trabaho na pwedeng malikha. Imagine, 5 bilyong bagong oportunidad para sa mga Pilipino. At hindi lang basta trabaho, kundi trabahong may mas magandang sahod. May potensyal na halos 13% na dagdag sa ating real wages. Ibig sabihin, mas lalaki ang purchasing power natin at mas magiging komportable ang buhay. Ang ganda ng pag-summarize nito ng World Bank. Sabi nila, kung magkakaroon lang ng tiyak na reforma, kayang-kaya ng Pilipinas na magkaroon ng faster for longer growth. At siguradong ang progreso ay mararamdaman ng lahat. So, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Nakalatag na yung plano, ang laki ng nakataya at ang laki ng pwedeng maging resulta. Ang tanong na lang, itong pambansang takbuhan natin tungo sa pagiging mas produktibo, paano nito huhubugin ang kwento ng karir mo at ng kinabukasan nating lahat?